Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa. Naniniwala po ako na tayo po ay kinatagpunan ng ating Panginoon. Inihanda ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pagsasalo-salo natin ng Kanyang salita. So we believe na ito pong spiritual food na pagsasalo-saluhan natin ay kinakailangan pinaghahandaan din ito. Kaya nga po tayo po ay dumadako sa isang uri ng pananambahan, sa ating pong pagkanta, sa ating pag-awit sa ating Panginoon, sa ating pagbibigay para sa ating Panginoon. The Bible said that no one should come to me empty-handed. Para nang sa gayon po mga kapatid, tayo ay ihahanda para sa makapangyarihang salita ng ating Panginoon na kung saan babago ng ating buhay, babago ng ating kalagayan, dahil naniniwala po ko mga kapatid na may gagawin ng Panginoon at may malaki ang kadahilanan ng Panginoon kung bakit niya iniutos sa Hebrews 10:25 na wag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga ganitong uri ng gawain, lalo tigit sa lahat na lalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So once na ito ay iniutos ng Panginoon, naniniwala po ko na malaki ang magiging epekto nito sa aking buhay. So today, just prepare yourself para sa pag-receive ng salita ng Panginoon, and I believe that after this, your life will never be the same again. So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa series break natin because next month po tayo po ay dadako sa panibago nating series entitled Wake Up Call. Napakaganda po nitong series na ito. Tayo po ay gigisingin ng ating Panginoon. Maybe some of us nakakaranas tayo ng pagkaidlip, nag-slumber tayo, kaya tayo ay nakakatulog na sa iba't ibang mga bagay na kung saan madalas paggising natin ay tapos na, huli na ang lahat. Kaya mas maganda mga kapatid, mas maaga pa lang ay nagigising na tayo. Ang buhay mga kapatid ay hindi lamang nilikha para matulog. Gising-gising din. Napaka-importante na gumigising din tayo. Kaya marami tayong makakaligtaan, marami tayong mamimiss sa ating buhay kapag tayo ay tulog. Kaya lang maraming uri ng pagtulog pagdating sa buhay. So ito po yung mga pag-uusapan natin dito sa buwan ng November. But before tayo dumako doon, let's end this month with a bang. Naniniwala po ko nakakausapin tayo ng Panginoon. So I want you to share this link right now, share this video, i-tag mo yung mga kaibigan mo, napaka-life-changing nitong mga pag-uusapan natin. Maniwala po kayo mga kapatid. Napaka-life-changing, napaka-mind-blowing nitong mga pag-uusapan natin na kung saan tayo ay mamumove, tayo ay mababago ng ating Panginoon. So let's get started. Someone said that one action can dictate your whole future. One action can dictate your whole future. May mga action tayo sa buhay na kung saan pwede mo pang baguhin. But meron tayong mga action sa buhay na kung saan yun na magdidictate ng future natin. Na minsan hindi mo na mababago yon. So napaka-importante mga kapatid na kung saan pinag-iisipan natin yung aksyon natin. There is an article entitled, Do you act before you think or do you think before you act? Do you act before you think or do you think before you act? May mga tao po mga kapatid, nag-iisip muna bago sila kumilos. But maraming tao mga kapatid, napakaraming tao ang kumikilos muna and then saka pag-iisip. Kung tama ba itong ginawa niya, kung okay ba itong ginawa niya. So the question is, do you act before you think or do you think before you act? So people often try to complete tasks as soon as possible, even at the expense of extra effort. Marami pong mga tao gusto nilang makumpleto yung kanilang ginagawa ng mas mabilis. Even to the expense of extra effort or consequence. Ang tawag nila dito is the phenomenon of procrastination. Uy, parang bagong word yun na, procrastination, not procrastination. Ito pong phenomenon na ito ay nagsimula noong 2014. Kinoin itong term na ito in 2014 sa isang pag-aaral. Nagkaroon po ng pag-aaral dito, yung procrastination, ito po yung ginawa ng mga researchers, ng mga psychologists sa 2 daanan. Doon po sa 2 daanan na yon, naglagay sila ng timba. Ito pong timbang ito, inilagay nila sa unahan
at sa malapit na dun sa endpoint nung kalsadang yon, maliit na kalsada. At ang gusto po nilang mangyari dito, na mas unahin ng mga tao yung mas malapit na timba kaysa dun sa endpoint, dun sa malapit na sa finish line. At ayun po ang gusto nila na mangyari dito. At alam niyo po mga kapatid, nagulat itong mga nag-e-experiment na ito. Dahil instead na piliin ng mga participants, yung mga timba doon sa hulian para mas madali silang matapos, ang ginawa po ng mga participants, mas inuna nila yung timba na nasa unahan. Kasi pwede silang mamili kahit saan doon para lang makatapos sila. So, ang madalas nito, ang akala nila, ang gusto mangyari ng mga researchers na ito, ng mga nag-e-experiment, syempre para mas mabilis kang matapos, naglagay sila sa unahan ng timba para sana yun ang unahin ng mga participants, ng mga subjects doon sa experiment na yon. At nagulat sila, yung mga subjects nila, inuna yung nasa unahan kaysa doon sa hulian. Ang goal nila ng mga researchers na ito ay pulutin yung nasa pulutin yung nasa hulian. Pag pulot nila sa hulihan, syempre wala ka munang daladala para mas mabilis mong magawa. Doon sa hulian na yung pulutin mo, tapos doon ka na sa finish line. Nagulat sila. Pagdaan ng mga subjects nila, ng mga participants, inuna yung nasa unahan. Siyempre, bit mo yan papunta doon sa finish line. Doon na nila kinoin itong term na ito, procrastination. Ang ibig sabihin nun, mas uunahin ng mga tao na mas pinipili pa nila minsan na mas mahirapan. Mas pinipili pa nila minsan yung, alam mo yun, yung hindi magandang kapamaraanan. Alam niyo po that procrastination is much less known and less commonly discussed than procrastination. Mas madalas nating naririnig yung term na procrastination. And procrastination is often described as the opposite of procrastination. Since procrastination involves doing things too early. Ang procrastination is doing things too early, while procrastination involves doing things too late. Pag procrastination, ginagawa mo yung mga bagay ng napaka-late na. Pag procrastination naman, mas ginagawa mo yung isang bagay ng mas maaga kaysa sa nararapat. Procrastination is also a much newer term, which formally, sinabi nga natin, kinoin ito noong 2014 na pag-aaral. At yung procrastination, matagal na po yan, 1548 pa yan na term. Ginamit po ito sa isang English writing way back in 1548. Pero itong procrastination, 2014 lang yan. Doon sa pag-aaral, gamit-gamit yung timba nga na sinasabi natin kanina, na instead na yung sa hulian, yung kunin nila para mas mabilis sila makatakbo, kinuha pa nila yung sa unahan. Binit-bit pa yun. Parang sa basketball minsan ililay up mo na lang, isusubo mo na lang, inikot-ikot mo pa, sumablay ka patuloy. So may tendency ang tao na mag-procrastinate. At ang pagkakatulad ng dalawang ito, ng procrastination at procrastination, pareho siyang madalas na uuwi sa hindi magandang resulta. Sinawag nga nila ang procrastination as the evil sibling of procrastination. Again, tinawag ng mga experts yung procrastination as the evil sibling of procrastination. Parehong magkapatid ito, parehong evil daw itong dalawang ito, na kung saan masyadong too early or too late. So, ibig sabihin, pareho siyang nasa extreme na point. So, usually, ang procrastination, naglilid siya sa, number 1, bad decision making. Pangalawa, sinabi ng mga experts, lower work rate.
Pangatlo, interrupted workflow. Kasi ang sinabi nga nila mga kapatid, minsan, na pagbibintangan natin yung nagmumultitask tayo. But multitasking, sinabi nga ng mga neuroscientists, it is a lie. Kasinungalingan yan. Hindi ko lang po pa ipapaliwanag dito, pag-usapan na lang natin sa susunod. Akala mo nagmumultitask ka, but in reality, nagtatask switching ka. Hindi ka nagmumultitask. Mabilis lang daw na nagdidesisyon yung isip natin, but hindi ka nagmumultitask. Nagtatask switching tayo. Ano pa daw po nagiging epekto nito? More mistakes, neglecting important tasks, and increased stress. Ito po yung pangit o napakapangit na epekto ng procrastination. Ngayon ang tanong natin dito, paano ko ma-overcome itong mga dangers na ito ng procrastination? I want you to open your Bible with me. Dito po sa isang aklat ng wisdom literature. Bibigyan tayo ni Lord ng wisdom bibigyan tayo ng wisdom ni Lord ngayon, paano natin ma-overcome itong isang negative na or extreme side na ito kapag tayo nagdidesisyon, kapag tayo ay gagawa, kapag tayo ay papasok sa isang bagay, whether relationship, whether sa trabaho, o whether sa ginagawa natin. Paano natin ma-overcome itong danger na ito ng procrastination? I want you to open your Bible with me in Proverbs chapter 19, verse 2. Proverbs chapter 19, verse 2. Basahin natin sa easy-to-read version. Being excited about something is not enough. You must also know what you are doing. Don't rush into something, or you might do it wrong. Being excited about something is not enough. You must also know what you are doing. Don't rush into something, or you might do it wrong. Join me in our message today entitled, Before You Say I Do. Before you say I do. Madalas naririnig natin ito pagdating sa sakalan, hindi, kasalan. Naririnig natin ito. Napakagandang mapakinggan ito, magpapalakpakan ng mga tao. But in reality, mga kapatid, maraming mga tao, katulad nga ng tinanong ko kanina, do you act before you think or do you think before you act? Ano ba ang ginagawa natin? Nag-iisip muna bago magsalita, nag-iisip muna bago gumawa, pero maraming mga tao gumagawa muna and then pag-iisipan nila, paano nila malulusutan? Yung problema na pinasok nila because of procrastination. Before you say I do, overcoming the dangers of procrastination. Ulitin ko, itag mo yung mga kasama mo dito, naniniwala ako, kakausapin tayo ng Panginoon, may mga bagay na mapiprevent na danger sa ating buhay, bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon sa bawat desisyon na gagawin natin ngayon. So what to do before you say I do? What to do before you say I do sa isang negosyo, sa isang desisyon, sa isang bagay, bago ka gumawa, ano muna ang dapat mong gawin? Number 1, Verse 2, isang verse lang naman tayo. Being excited about something is not enough. You must also know what you're doing. Don't rush into something or you might do it wrong. What to do before you say I do? Number 1, define your passion. Define your passion. I don't know. Maybe some of you nag-iisip ka ngayon ng isang desisyon. Hindi ko alam kung ano yung mga susunod mong gawin. Or maybe, marami sa atin hindi man mag-iisip. Hindi ka nag-iisip, pero ang dami mong gustong gawin. Tapos saka na lang pag-iisipan, kapag nandudod na yung consequence, o kapag nagawa niya na, sana binaliktad mo. Sana nag-isip muna, bago magsalita, o bago gumawa. Again, wisdom itong ibibigay sa atin ni Lord dito. Ano yung dapat nating gawin bago tayo may gawin? Number 1 is define your passion. Kinakailangan ma-define natin yung passion natin. So dito sinabi sa text, being excited about something is not enough. Yung word na ginamit dito, na word na excited, alam nyo ba kung ano yung ginamit sa Hebrew? Is the Hebrew word nefesh.
At madalas maririnig natin ito, nephesh na ito, as soul. But hindi lang soul ang ibig sabihin nun. Self, life, person, mind, living being. Ano pa? Appetite, desire, emotion, passion. So kinakailangan, bago tayo mag-I do sa isang bagay, bago tayo pumasok sa isang endeavor, bago tayo pumasok sa isang negosyo, bago tayo pumasok sa isang pagkilos o gagawin, i-define mo muna yung passion. Na ito yung desire, yung kagustuhan mo. Kasi nga mga kapatid, two things about passion. Two things na dapat nating malaman dito. First, passion is a pusher. Verse 2, being excited about something is not enough. You must also know what you are doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Ibig sabihin, yung passion natin, yun na magtutulak sa atin para gumawa ng isang bagay. Sa kabilang banda mga kapatid, maganda itong passion na ito kasi tumutulak siya eh. Nakuha natin, passion is a pusher. Passion is energy. It excites you. So yung passion na ito yung energy na mag-i-excite sa atin at magtutulak sa atin. Kaya nga napaka-importante ng passion. John Wesley once said, light yourself on fire with passion and people will come from miles to watch you burn. Light yourself on fire with passion. Yun ang mga dinadayo, yung mga taong passionate. Yun ang mga pinapasyalan, yun yung mga pinag-aaralan. Kapag wala kang apoy, paano ka dadayuhin? Yung mga taong may passion lamang, yung mga taong on fire lamang, yun ang pinupuntahan. Kaya nga kapag ang isang simbahan, kapag ang isang organisasyon, walang apoy, anong meron? E di amoy. Kasi walang apoy. Light yourself on fire with passion. And people will come miles to watch you burn. Kaya nga lagi kong sinasabi, keep the fire burning. Kasi marami kang nakoconquer kapag passionate ka. Remember, yung passion ang magtutulak sa atin para magsimula tayo. Kasi sayang yung mga bagay, di ba? Yung kabilang negative side na sinasabi natin kanina, yung procrastination. Too late eh. Kaya nga, ang ganda ng librong natapos ko, yung ang ganda nito, ng librong ito, highly recommended ko din ito. Yung 5-second rule na tinatawag. Nung tinatapos ko siya, actually, medyo na-skim ko naman na siya dati pa, pero mas lalo ko siya naintindihan ngayon, itong 5-second rule na ito. Kaya marami tayong paano mo naman ma-overcome dito, yung procrastination. So, kailangan maging passionate ka sa isang bagay. May mga strategy na ginagawa. Marami kang dream na hindi nasisimulan, nagagawa because of procrastination. Kulang sa passion eh. So, dito naman mapapansin natin na yung excitement dito na ginamit, ito nephesh na ito na ginamit, tumutulak talaga siya para kumilos ka eh. Marami sanang pangarap ang isang tao, ang problema, hindi niya hinaharap yung pangarap na yon at hindi niya kinikilusan. So light yourself on fire with passion and people will come from miles to watch you burn. Diba? Paano ka magpapatuloy kung hindi ka naman nag-uumpisa? Anong itutuloy mo? Wala ka namang inumpisahan. So mag-uumpisa ka muna. I like what Zig Ziglar said about the birthday of passion. Sinabi niya, when you catch a glimpse of your potential, that's when passion is born. When you catch a glimpse of your potential, that's when passion is born. Kapag na-catch mo daw yung glimpse ng potential mo, nakita mo kung saan ka magaling, ano ang pwedeng magawa mo, ano ang pwedeng difference na makreate mo sa generation mo, sa pamilya mo, diyan nagsisimula yung passion natin. Diyan ipinapanganak yung passion kasi nakita mo may silbi ka naman pala eh. May magandang plano pala si Lord sa'yo. May purpose pala yung kapanganakan mo sa mundong ito. Hanggat hindi mo napupuntahan or hanggat hindi mo na-discover yung potential mo, hindi lalabas yung passion eh. Once ma-discover mo yung great potential mo, dyan magsisimula yung birth ng passion ng isang tao. So napaka-importante ng passion. So you have to define your passion. Ito bang passion na ito ay tinutulak ako?
But pangalawa, passion is a punisher. Being excited about something is not enough. Hindi daw siya enough. Kaya nga sinabi alam niyo po, yung sa Hebrew, ang ibig sabihin nitong not enough or not good sa ibang translation. Alam niyo po, ito yung figure of speech known as tapenosis. Itong tapenosis na ito, it is a deliberate understatement to emphasize a worst case scenario. Kaya nung sinabi dito, being excited about something is yung not enough na nilagay dito, ang ibig sabihin nito, ini-emphasize ng author yung worst case scenario. Ang ibig sabihin lang nito, it is dangerous. That's why nung translate ito ng New English Translation, ganito yung pagka-translate nila. It is dangerous to have zeal without knowledge. So tinumbok agad nila yon, yung word na dangerous. It is dangerous to have zeal without knowledge. Therefore, passion alone is dangerous. Pag yung passion na ito, yun lang ang ginamit mo, yung kilos ka lang ng kilos, napaka-dangerous siya. That's why sinabi sa The Message version, ignorant zeal is worthless. Yung hindi mo pinag-iisipan ng isang bagay bago mo siya gawin. So you have to define your passion before you say, I do, anong gagawin mo? Paano mo mapagtatagumpayan itong procrastination na ito na maglilid sa'yo sa mga maling desisyon sa buhay, sa matinding stress, sa matinding distress na pwedeng mangyari? I-define mo muna. Ano ba itong passion na ito? Tinutulak ba ako nito papunta sa goal ko? O ito ba ay parurusahan ako ng goal na ito? That's why Stephen Covey once said that you have to think before you act. Kinakailangan, tignan mo muna kung ano ang mangyayari sa'yo bago mo ito gawin. Sinabi niya, ito yung exact word, always think with the end in mind. Kasi maraming mga tao, saka na lang nag-iisip pag nandoon na siya. Ang problema, paano niya na malulusutan? Anong gagawin niya? Sana inisip mo na nung una. Ano yung negative? Ano yung positive na pwedeng mangyari? Kaya nga lang, wired ang tao dito eh. Di ba sinabi nga natin kanina dun sa experiment? Instead na para mabilis mo sanang, actually mas mapapabilis ka nga eh. Kung yung bucket na yon o yung timbang yon, tumakbo ka na muna, kinuha mo yung timba, and then diretso ka sa finish line. Bakit mo binitbit yun nandito sa unahan? Eh pwede ka naman mamili, sinabi dun sa instruction. Kaya nga dun lumabas, yung word na procrastination. Mas gusto agad ng tao yung mabilisang gratification. Hindi, bitbitin ko na to. Ito na yung bibit-bitin ko, papunta ng finish line. Minsan, mas lalo ka nahuhuli. Akala mong mauuna ka, pero lalo ka nahuhuli. At mas maraming mga negative na effect ito sa ating buhay. So you have to define your passion. Ano ba itong passion na ito? Tinutulak ba ako o parurusahan ako? Nitong ginagawa kong aksyon na gagawin. Being excited about something is not enough. Maganda sana siya eh. Kaya lang i-define mo, ano yung urge na mayroon ka ngayon? Will it push you or will it punish you? Ano ba ang magiging epekto nito? Kailangan ma-define mo ngayon ano yung sense of urgency na mayroon ka ngayon. Mapaparusahan ka ba nito? Mawawasak ka ba nito? O itutulak ka nito papunta sa ipinapagawa sa'yo ni Lord o sa goal mo? How? To overcome the dangers of procrastination. What to do before you say, I do? Define your passion first. Define your passion. Pangalawa, sinabi dito, being excited about something is not enough. You must also, kaya sabi natin, hindi naman masama yung passion eh. But sana may passion ka, but you must also know what you're doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Ang ganda na ito mga kapatid. Pangalawa, develop your proficiency. Verse 2b, develop your proficiency. Yung ginamit dito mga kapatid,
You must also know what you're doing. Is the Hebrew word da'at. It means knowledge. Yung know dito, knowledge, skill, perception, discernment, wisdom. Because proficiency means a high degree of competence or skill. It means expertise, competence, capacity, capability, ability. So you have to develop your proficiency. You must also know what you are doing. Hindi pwedeng excited ka lang sa isang bagay. Hindi pwedeng passionate ka lang. Hindi pwede. Dahil marami na ang nasira dahil sa passion na yan. Marami din naman ayos. Marami din naman narating ang isang tao. Di ba sinabi ko nga, hindi ka makakapagsimula pag wala kang passion. But ang problema, simula ka lang ng simula. Simula ka ng simula na hindi mo pinag-iisipan, hindi mo dinidefine ano yung urge na mayroon ka. Ito para sa atin to na lahat. Para sa mga kabataan, para sa mga magninegosyo, para sa mga may tatahakin sa buhay, para sa mga maglalabas ng budget, para sa mga may gagawin, you have to define. Itong urge na ito na meron tayo, itong papasukin natin, yung oo-ohan mo, o hihindian mo. Kinakailangan ma-define mo muna and then you have to develop your proficiency para ma-overcome natin itong procrastination na ito, itong negative effect ng too early na decision natin. Kinakailangan makapag-develop ka ng skill. Kinakailangan makapag-develop ka ng competence. Kailangan. Now, dalawang bagay mga kapatid ang makikita natin dito. You must also know what you are doing. First, knowledge is necessary. Napaka-importante ng knowledge. Kaya nga nakalagay dito, you must. Therefore mga kapatid, dapat passionate ka. Pero dapat, dagdagan mo ng talino. Kaya nga mga kapatid, may nagtatanong nga madalas, di ba? Anong dapat uunahin? Anong dapat ang ginagamit pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pagdidesisyon, pagdating sa negosyo, pagdating sa gagawin mo? Ano dapat ang inuuna? Puso o isip? Ano dapat ang ginagamit daw? Puso o isip? Sabi ko, parang tinatanong mo anong gagamitin mo sa paglalakad, kaliwang paa o kanang paa? Di gamitin mo yung dalawa. Kaya ka nga binigyan ni Lord ng puso para makaramdam ka eh. Pero binigyan ka rin ng isip ng Panginoon para pag-isipan mo, ano yung pakiramdam na yan? Knowledge is necessary. You must also know what you are doing. Kasi mahirap maging on fire. May ika nga. Please forgive me for this term. Mahirap maging on fire na bobo. Mahirap maging on fire na hindi alam yung ginagawa. Yung tira ng tira. Alam mo mga kapatid, listen to this. Marami na mga on fire na tao, instead na nakaluto, nasunog lalo. Hindi porket may apoy ka, tama. Ilagay mo sa tama yung apoy. Dapat alam natin yung ginagawa natin. You must also know what you are doing. Kaya nga kapag halimbawa, binigyan ka ni Lord ng vision, nakaka-excite yun, di ba? Grabe, gagawin ko na. Hindi ura-urada yun. Pag binigyan ka ni Lord ng vision, magsimula ka na, kapatid, na mag-develop ng proficiency mo. Mag-develop ka na ng skill. Mag-develop ka na ng mga nararapat para dun sa vision na yun. Yung tama, you must also know what you're doing. So knowledge is necessary. Napaka-importante nito. Hosea 4:6, naalala nyo po yun? Sa Hosea 4:6 yung sinabi, my people are destroyed for lack of knowledge. Pakinggan niyo po maigi yun. My people are destroyed for lack of knowledge. Since you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. People are destroyed for lack of knowledge. Marami na mga tao nawasak eh. Kasi ni-reject nila yung knowledge. Remember this, brothers and sisters, ignorance is the greatest weapon of the enemy. Maniwala ka? Kinig kang maigi dito.
Ignorance is the greatest weapon of the enemy. Ignorance is the gateway to slavery. Gusto mo maging slave habang buhay? Maging ignorante ka. Yan ang gustong-gusto ng kalaban, ng kaaway. Yan ang gustong-gusto ng mga mananakop. Gawing ignorante yung mga tao para hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Once na ikaw ay ignorant na sa isang bagay, madali ka na... Kaya maraming mga tao slave ng kasalanan, slave ng kahirapan because of ignorance. Hindi nila alam paano makakalaya sa kahirapan. By the way, hindi naman lahat ng nahihirapan ay aanga-anga sa buhay. Pero maraming dahil may mga hindi magagandang sitwasyon na nangyari, alam naman po natin yon. Pero mas maraming mga tao kaya nahihirapan kasi hindi alam yung gagawin. Di ba? Financially illiterate. Kasi hindi naman naturuan ng bata siya. Ang akala nila, ang naturo lang naman sa atin, minsan nga, hindi pa nga naturuan mag-ipon eh. Yung iba naman, naturuan mag-ipon lang. Ano gagawin mo sa ipon mo? Walang yumaman ka iipon. Pero doon nag-uumpisa para makapag-develop ka ng tamang pamamaraan ng pag-handle ng pera. Pero yung naipon mo, dapat may gagawin ka dyan. You have to invest it. You have to grow it. Hindi alam pa paano yung tamang pag-handle ng pera. Paano ka ba magkakaroon ng financial freedom? Yung iba, invest ng invest. Hindi ka pa nga nakapag-produce ng emergency fund mo eh. Tapos yung in-invest mo balang araw, uubusin mo lahat yun kasi wala kang emergency fund. So knowledge is necessary. My people are destroyed for lack of knowledge, sabi ni Lord. Para magapi ka ng kaaway, gagawin ka niyang ignorante sa isang bagay. Kaya nga ayaw ng demonyo, nagsisimba tayo eh. Kaya nga ayaw ng demonyo na nakikinig tayo ng salita ng Diyos eh. Inilalayo niya tayo. Napansin mo, parable of the sower, una pa lang, naghasik ng binhi, tapos ang ginawa ng demonyo, inagaw yung binhi. Okay lang sa demonyo, mapuno ang simbahan, pero mapuno ng naglalaro naman habang nakikinig ng Word of God. Palalo pa rin siya doon. Kasi mananatiling hangal yung isang tao. Nagsimba ka nga, di mo naman naintindihan yung Word of God, di ka naman nakinig maigi. So wala yung knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. Since you have rejected knowledge, I will also reject you. Sinabi ng Panginoon. Diyan nagsisimula ang slavery, kaya inaalipin ng isang tao, kaya nawawasak ang isang tao, mananatili tayong slave habang buhay. Hanggat hindi tayo natututo. Knowledge is necessary. Huwag ka lang basta-basta invest sa isang bagay, huwag ka lang gawa sa isang bagay, uubusin mo yan. Second, mga kapatid, first, knowledge is necessary. Second, know what to do. Kasi, di ba, na-discuss na nga natin yan sa conference natin, knowledge alone is not enough. Bakit mga kapatid? Maraming mga tao knowledgeable sa error. Ang galing nila, di ba? Ang dami nilang alam na maling gawin. Knowledge pa rin naman yon. So, you must know what to do. Dapat alam mo yung gagawin mo. Di ba, ang nagpapalaya, sinabi natin, ay knowledge of the truth. Sabi ni Jesus, then you will know knowledge, the truth, and the truth will set you free. So, wag kang training. Yung iba naman, natatawa ko sa ibang tao eh. Hindi, para sa kaalaman to. Para sa kaalaman to. Ang dami mong kaalaman. Kaya lang, walang accuracy. Walang tinutumbok yung kaalaman eh. Nagsasayang ng panahon. Nagsasayang ng oras. Nagsasayang ng tuition. Nagsasayang ng pera. So, kinakailangan, know what to do. Being excited about something is not enough. You must also know what you are doing. Dapat alam mo yung ginagawa mo. Sa totoo lang, maraming naging excited, pero kapos sa knowledge. Marami ang excited, pero kapos sa knowledge. Diba? Sinabi nga natin, hindi porket may apoy ka, makakaluto ka na ng masarap na pagkain. Hindi. Maraming may apoy, nakasunog lang lalo. Diba? Hindi porke, maganda ang apoy, pero yung apoy na walang direksyon, hindi mo alam kung anong gagawin sa apoy na yon, nakakasira pa eh. Marami nang sinunog na bahay yan. Marami nang sinunog na pagkain yan.
Kaya ang apoy dapat may direksyon. Dapat alam natin kung ano yung gagawin natin dun sa bagay na yun. Because wisdom without, or passion without wisdom leads to destruction. Again, passion without wisdom leads to destruction. Hindi pwedeng puro passion lang. We must also know what we are doing. Parang ganito, di ba sa boxing? Yung iba suntok ng suntok. Anong nagpapagod ka lang? Samantalang yung isang tao, pinag-aaralan nila yung mga vital points. Minsan isang bira lang, nananock-out. KO agad. Ano nangyari? Kasi alam niya kung ano ang gagawin niya. Hindi labo-labo. Yung away kanto, yung hindi alam pa paano ginagawa niya. You must also know what you are doing. Gusto mo bang may ma-knockdown? Gusto mo bang may ma-knockout? Na kung saan matagal nang umaalipin sa'yo, katulad ng kasalanan, kahirapan, hindi magagandang bagay, you must know what you're doing. Kaya sinabi natin, di ba, develop proficiency. Kinakailan, alam mo yung, makapag-develop ka ng ability mo, ng competence mo, ng skill mo, ng expertise mo. So, naniniwala tayo mga kapatid na napaka-importante na knowledge na ito. It is necessary. You must, sabi ng Bible. But you must also know what you are doing. Know what to do. So yung apoy mo, lagyan mo ng magandang patutunguhan. Alamin mo yung tamang level ng apoy na ilalagay mo sa isang bagay. Hindi porkit inapoyan mo na, maluluto yung isang bagay. Yung iba pa nga masusunog pa eh. Yung iba naman masyadong malata. Kaya depende sa lulutuin mo kung gaano kalakas o kahina yung apoy na gagamitin mo. You must also know what you are doing. So develop proficiency. Huwag panghihinayangan yung pag-attend sa mga gawain, lalo na alam mo na kung saan makakatulong ng malaki ito sa'yo. Hindi lahat pinakikinggan. Ang pakikinggan mo, truth. Di ba? Sinabi natin, paano malalaman ang truth? Ang ibig sabihin ng truth, original. Lahat dyan, hindi na original yan. So, ibig sabihin ng truth na yan, original. Kanino ba nag-origin yan? Sa Panginoon, ang Panginoon. Kaya nga ang truth, yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Dalawang bagay pagdating sa science, isang false, isang true. Kaya hindi lahat ng science ay totoo. Naniniwala ka, galing ka sa unggoy? Naniniwala ka, bigla ka na lang lumitaw ng ganon. Pero kapag ang science ay umayon sa ultimate na truth, ultimate na salita ng Panginoon, maniwala ka. Yun yung truth. Kaya yung salita ng Panginoon, napaka-importante niyan. So you have to develop proficiency. Knowledge is necessary and know what to do. Pag-receive ng vision, di ba, magkakaroon ka ng passion ngayon, passionate ka na. Huwag agad kilos ng kilos. Magtanong muna, huwag mahihiyang magtanong. Para gumaling. Kaya maraming tao nananatiling may sakit. Kasi hindi nagtatanong. Hindi nag-aaral. Hindi inaalam yung tamang apoy na gagamitin niya. Yung tamang diskarte na gagamitin niya. Hindi ko sinabing hindi tayo magkakamali. Kaya nga importante. Nagkamali ka, hindi matuto ka na sa pagkakamali mo. Nagkamali ka na nga, tinuloy-tuloy mo pa eh. Ang tawag ng Bible dyan, foolishness. Lack of common sense. Ang hirap nun eh, no? Yung alam mo nang nahulog ka, magpapatiwakal ka ulit dyan, magpapahulog ka ulit. Ano yun? Develop proficiency. Develop proficiency. And last but not the least, being excited, verse 2, about something is not enough. You must also know what you are doing. Don't rush into something or you might do it wrong. What to do? Before you say, I do. Bago ka gumawa, bago ka magdesisyon, bago mo gawin yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Number 3, display your patience. Verse 2c, don't rush into something or you might do it wrong. Kinakailangan, i-display mo yung patience na yan. Bakit? Kasi lahat tayo may patience. Lalo pag Christian ka, fruit of the Spirit yan eh, di ba? Love, joy, peace, patience. Mayroon ka eh. Ang problema, hindi mo dinidisplay. Hindi mo ipinapakita. Hindi mo iginagawa. Parang ganito. Minsan, di ba, kapos ka sa plato, kapos ka sa alam mo yon, sa glass.
Kapos kasi kami, wala kaming baso eh. Hindi mo lang dinidisplay, hindi mo ginagamit. Nandoon sa baol. Yung niregalo sa'yo na na kung ano-ano mga baso, kung ano-ano dyan, sana ginagamit mo. You have to display it. Minsan may mga bagay na mayroon na tayo noon, binigay na sa atin ni Lord yun. Ang problema, hindi mo dinidisplay. Kaya sinabi dito, don't rush into something or you might do it wrong. Someone said, 2 things define you. Ano yon? Your patience when you have nothing and your attitude when you have everything. Yan ang di-define daw sa isang tao. Your patience when you have nothing and your attitude when you have something. Pag walang-wala ang isang tao, kaya minsan yung wala, lalong nauubusan. Kaya kumakagat sa kung ano-anong scam, kumakagat sa kung ano-ano, kasi nga, wala ka eh. Kaya nga maraming tao, lubog na, lalong lumulubog. Kasi, instead na i-training niya, sasabihin niya, hindi, gagamitin ko na lang agad ito. Again, don't rush into something. Sabi ng Bible, you must know what you're doing. Hindi mo alam, yung i-invest mong yan para sa isang training na swaswak doon sa gagawin mo, malaking bagay, huwag mong panghihinayangan ng pag-i-invest. Pagdating sa tamang knowledge, pagdating sa tamang apoy na gagamitin mo, doon sa lulutuin mo. So napaka-importante, you have to display patience. Kaya nga sinabi sa New American Bible Revised Edition, desire without knowledge is not good. And whoever acts hastily blunders. Now, dalawang bagay na gusto kong maunawaan natin pagdating dito sa patience na ito. Kaya sinabi, don't rush into something or you might do it wrong. Dalawang bagay. Number 1, patience is preventive. Bakit kinakailangan natin ng patience before tayo bumanat? Before tayo gumawa ng mga major decisions natin sa buhay? Patience is preventive. Sabi sa English Standard Version, desire without knowledge is not good, and whoever makes haste with his feet misses his way. Ito, importante ito. Whoever makes haste with his feet misses his way. Patience is preventive. Kasi nga mga kapatid, yung sinabi ditong make haste, ito yung Hebrew word na uts, ibig sabihin, to press. Make haste, to press. Be pressed. Ibig sabihin din nito, urge, insist. Kaya nga, listen, madaling magkamali ang taong nagmamadali. Kuha natin, madaling magkamali ang taong nagmamadali. Kaya nga, patience is preventive. Marami sanang mapiprevent na danger sa buhay natin pag mapagpasensya ka. Bigyan ko kayo ng example. Di ba sinabi dito, to press, urge, insist, yung ipinipilit natin yung gusto natin. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Patience, teka lang. Patience. Sabi ng mga neuroscientists, alam nyo daw po ba mga kapatid, may parte ng brain natin na ang tawag doon ay prefrontal cortex. Itong prefrontal cortex na ito, malaki ang ginagawa nito. It plays an important role in executive functions. Executive function, ibig sabihin, nagpag-execute, decision-making, stress controllability. Stress controllability, ibig sabihin, mas nakokontrol mo yung stress mo at mas nakakapag-desisyon ka ng tama sa pamamagitan nitong prefrontal cortex na ito, isang region ng brain natin. Kaya lang, nagmamature itong prefrontal cortex na ito kapag ikaw ay 25 years old. O tapos magjojowa ka? Nang mas mababa doon? Tapos bigla-bigla kang gagawa? Hindi ko sinabi mga kapatid na bawal pumasok sa isang bagay. Hindi ko sinabi mga kapatid na bawal magnegosyo kapag bata ka. Hindi ko sinabi na bawal mag-venture ang isang bata. Ang sinasabi nito dahil aminin mo na immature ka muna dyan sa isang bagay. Tapos magtanong ka. Tapos mag-ask ka ng guidance, aminin mo ang immaturity mo. Huwag padalos-dalos because patience is preventive. Madaming napiprevent ito. Ngayon, mas na-handle mo yung stress na pwedeng mangyari.
Doon sa pagpasok mo doon, pasok ka sa isang bagay, hindi mo alam, ang dami palang, grabe. O, di ba? Ang daming mga, dati, nagpapatiwa ka lang, mga matatanda, ngayon, pabata ng pabata, 6 years old, 7 years old. Tapos tatanungin mo, bakit? Nabigo daw sa pag-ibig? Ano ba naman yan? Nung ganung edad ako luksong tinik lang Tapos ang iniintindi ko nung panahon na yon, umakyat ng puno. Ikaw ganyan ka na? Ano nangyayari? Magtanong ka naman, magtanong-tanong, magpagay, magpa-coach, wag ura-urada, yung mga ginagawa. Patience is preventive. Sinabi nga ng isang Chinese proverb, one moment of patience may ward of great disaster. One moment of impatience may ruin a whole life. Teka lang kapatid, pasensya muna. Ang ibig sabihin niyan, kaya nga sasakyan, mga kapatid, may bagay na, may sitwasyon na ipipress mo yung accelerator. Pero hindi puro accelerator sasakyan, may brake na tinatawag. Bakit may brake? Para wag kang mabangga, para wag kang madisgrasya. Patience is preventive. Second, mga kapatid, na dapat natin maunawaan pagdating dito sa sinabi dito. Second, patience is power. Patience is power. Di ba? Sinabi dito, and whoever makes haste, eto na. Tignan nyo to, minsan di napapansin to with his feet. Sabi sa mga literal translation, with his feet misses his way. Yung ginamit kasi dito, mga kapatid, na with his feet, ito yung Hebrew word na regel. Ang ibig sabihin nito, a foot. O kaya, be able to endure. Yung pala ang patience, no? Be able to endure. Second, mga kapatid, patience is power. Patience is power. Remember this, mga kapatid, patience is not an absence of action. Hindi porket mapagpasensya ka, hindi ka uma-action, hindi kapatid. Patience is not the absence of action. It is the presence of timing and wisdom. Di ba naman yan? Duwag kayatan, hindi mo ginagawa. Hindi sa duwag. Matalino lang ako. Dahil alam ko yung pwedeng kahinatnan ng gagawin kong yan. Again, patience is not an absence of action. It is the presence of timing and wisdom. So patience is power. Patience is power. In fact, mga kapatid, itong word na ito na with his feet na ginamit dito, itong regel na ito, sinabi ng ilang mga commentaries that when not guided by wisdom, itong appetite daw, itong desire na ito is not good. Running his feet, pagdating sa Hebrew, di ba? It means miss the mark. Ibig sabihin, do not reach their destination. Maraming hindi mapagpasensya. Maraming hindi muna pinag-iisipan ng mga bagay-bagay. Maraming mga tao, sige, rush lang ng rush ng mga bagay, hindi nakarating sa kanilang destination. Bago pa man makarating, doon sa finish line, nabangga na. Sayang. Ganda-ganda mo pa naman, ang pogi-pogi mo pa naman. Sayang. Yung mga medals na yan, sayang yung iginastos, sayang yung gasolina, sayang yung pagbili natin. Do not reach their destination. Ang ibig sabihin nito. That's why Leo Tolstoy once said that the two most powerful warriors are patience and time. The two most powerful warriors are patience and time. Nako, di na lang ako magbabanggit sa mga nangyayari ngayon. Tingin mo yung pag-atake doon sa isang bansa, di ba napakatindi ng security nung ibang bansa. Ba na napasok, bigla-biglaan, tinaimingan, pare. Tinaimingan ng warrior na yun na pumasok doon sa isang bansa nun. Kahit tad ka pa ng security, tinaimingan ka, nagpa-party ka, mayroong celebration, tapos ka pag hindi ka nagbantay. Kaya sabi ng Bible, always be on guard. The two most powerful warriors are patience and time. That's why Mahatma Gandhi once said, to lose patience is to lose the battle. Pag nawalan ka na ng pasensya, di ba may mga tao, sinabi ko, minsan, may panahon na siya yung mali.
Pero pag nawalan ka ng control sa sarili mo, bukas makalawa, ikaw na ang mali. Minsan mas grabe pa. Bakit? Uminit ang ulo mo, nakasakit ka. Una, halimbawa, sa sasakyan, makinig dito yung mga nagdadrive, nagasgasan ka lang. O di siya may kasalanan dahil ginasgasan ka. O mamaya, napukpok mo ng buong pintuan ng sasakyan mo. O sino na ngayon na mas malaking damage? Di ikaw na. Bakit? Nagkamali ka ng response. To lose patience is to lose the battle. Remember this, church, many people will fail in life not by lack of intelligence. Ulitin ko, many people will fail in life not by lack of intelligence but by lack of patience. Maraming nagfi-fail sa buhay, hindi naman dahil sa bobo siya eh. Minsan kulang sa pasensya. Minsan kayo pa rin sana, nagkulang ka lang sa pasensya. Sana nakuha mo tong deal na ito, nagkulang ka lang sa pasensya. Tandaan natin, marami ang magaling, kaya lang mainipin. Marami ang magaling, kaya lang mainipin. That's why in the Message version, ganito sinabi, ignorant zeal is worthless. Haste makes waste. Haste makes waste. Ibig sabihin, marami nang itinapon ng pagmamadali. Marami na yung itinapon na pangarap, marami na yung itinapon na goal, marami na yung itinapon na buhay. Marami nang itinapon ang pagmamadali. Haste makes waste. Marami nang binasura yan. Ilan ang pangarap ang naibasura? Ilan ng kaperahan ang naibasura? Ilan ng ministeryo ang naibasura dahil sa pagmamadali? Ignorant zeal is worthless. Haste makes waste. Kaya mga kapatid, mag-display ka ng patience. Every time na ikaw magdidesisyon, huwag ka mag-fall sa procrastination. Okay? Huwag masyado. Ang tagal-tagal. Ano ba yan? Ilang dekada ka na nag-iisip. Kaya wala ka nararating, di ka sisimula. Kaya lang, kabilang danger naman mga kapatid, procrastination. Too early naman ngayon. Ang ginagawa, so patience. 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 Because patience is preventive. And patience is power. So how to overcome the dangers of procrastination? What to do? Before you say I do? First, mga kapatid, na dapat nating gawin. You have to define your passion. I-define mo itong passion na ito. Itinutulak ka ba nito papunta sa goal mo? Papunta sa pinapagawa ng Panginoon? Kapag tinutulak ka nito sa tama, go for it. Passion is power. But, pangalawa, define mo, ano yung urge na yan? Because passion is a punisher. Kaya kang pahirapan nito. Kaya kang wasakin ng passion na yan. Yung same na apoy na lumuluto dyan sa masarap na kinain mo kanina is yung same na apoy na nagsunog sa maraming bahay. You have to define it. How's that sense of urgency? Kumusta? Pangalawa, develop proficiency. Huwag ura-urada. Why? Because knowledge is necessary. My people are destroyed for lack of knowledge. Marami na nasira dyan. Minsan pa nga mananampalataya pa eh. Mananampalataya ka nga. Kaya lang, minsan tinatamad eh. Awayin mo pa yung nagsasabing mag-devotion ka. Magsimba ka. Aral ka ng maayos, aawayin mo pa. My people are destroyed for lack of knowledge. Bakit? Nireject mo daw yung knowledge eh. Sabi ng Panginoon. And then know what you do. Huwag naman banat ng banat. Huwag mo uubusin yung panahon mo sa kaalam ng lahat ng bagay. Dapat yung specific na knowledge dun sa specific na goal na gagawin mo. And then you have to display patience. Every time na itunutulak ka, pinipilit ka ng isang bagay, teka lang, display mo muna yung patience. Kasi huwag ka mag-alala, hindi yun kabobohan, hindi yun sa pagiging mahina. Nagdi-display ka lang, pinapakita mo lang yung fruit of the Spirit na mayroon ka. Patience is preventive. Patience is power. Again,
before we will end this, be reminded. Proverbs 19 verse 2, being excited about something is not enough. You must also know what you're doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Or you might do it wrong. Let me submit to you, brothers and sisters. Ikaw ay nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Lagi ko sinasabi, yes, ikaw ay nagkakamali. Maybe some of you, marami kang mga pagkakamaling nagawa sa buhay. Kasi nag-rush tayo, naging excited tayo sa isang bagay, pero kalimutan natin yung sapat na knowledge dun sa bagay na yun. Kalimutan magtanong, kalimutan mag-submit sa itinuturo ng Panginoon, kalimutan sumunod dun sa command ng ating Panginoon, dun sa instruction ng ating Panginoon, ginamit yung mga tao, sige na, nandun na. Maraming mga bagay, maraming mga pagkakamali dahil sa ating pagmamadali. But remember this, ikaw ay nagkakamali, pero hindi ka isang pagkakamali. What does it mean? Ikaw ay nagkamali, pero hindi ka isang pagkakamali. Ibig sabihin, pwede ka pang bumawi. Pwede ka pang bumawi. Nakuha mo ngang hindi promeno eh. Nabangga na. Anong mangyayari ngayon? Hindi pa ayos mo. Tapos sa susunod, matuto ka na. Ikaw ay nagkakamali, pero hindi ka isang pagkakamali kasi pwede ka pang bumawi. For all of us today, na nabundol yung buhay natin because of wrong passion, naparusahan tayo ng passion na yan eh. O kaya naman, kasira tayo ng buhay ng mga tao because of this passion. Bawi tayo. Sapat ang grasya ng ating Panginoon. And then mag-decide tayo, Lord, starting today, turuan mo po ako. Gusto ko pa pong matuto, Panginoon. Huwag mong i-reject yung knowledge, kapatid. Mas lalo mong ibuhos yung sarili mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mas lalo ka magpa-mentor, mas lalo ka magpa-disciple. Lalo na marami na tayong mga naisablay sa buhay. Eh. Yan na nga naging sablay natin eh. Kasi minsan pinapaalam na lang natin at hindi naman tayo nagpapaalam. Di ba binaliktad natin? Ginawa natin, instead na mag-isip muna bago gumawa muna tayo, saka tayo nag-isip. Kaya disaster yung buhay ngayon. So you have to develop proficiency. Lagay tayo ng skill sa ginagawa natin and then display patience. Kapatid, marami sanang mape-prevent eh. Sana nagtimpi ka lang eh. Kaya lang, nandyan na. Anong gagawin natin? Magbago na lang tayo. Bihin natin na, Lord, I repent. Ibig sabihin, change of mind that leads to a change of action. I want you to close your eyes right now. Sino po sa atin ngayon, mga kapatid, nag-fall ka? Dito sa mga bagay na ito, you're so passionate. Pero nakalimutan mong promeno. I don't know kung sino sa atin nakaranas ka ng mabundol o mabudol because of this wrong passion. Naitulak ka ng passion, kapatid. Sira yung buhay mo, nakasira ka. Maybe some of you, sinisisi mo sarili mo dahil bobo ako, mahina ako. O sige na, granted. Kung yan ang sinasabi sa sarili mo, alam mo na pala, ano yung next na gagawin mo? Again, ikaw ay nagkakamali pero hindi ka isang pagkakamali. You're not a mistake. Kung bakit ka ipinanganak sa mundong ito, nagkamali ka lang. Pero pwede kang bumawi eh. Pwede kang bumawi. And I don't know kung sino sa atin tinamaan ng lack of patience. Disgrasya, karoon ng malaking pagkakamali. Ngayong oras na ito, kapatid, manumbalik ka sa Panginoon. Huwag mong ituloy-tuloy yan, kapatid. Huwag mong ituloy-tuloy yan. Manumbalik ka sa Panginoon, humingi ka ng katalinuhan sa Panginoon, mag-submit ka sa Panginoon, aminin mo kay Lord yung mga pagkakamali. Aminin mo yung kahinaan mo, kapatid. Yan ang pinapagaling ng Panginoon, yung marunong umamin. At marunong na lumapit sa Kanya at magpakumbaba. If you are this person right now, maybe this is your first time na nakapakinig nitong salita ng Diyos. O kaya napunta dito at biglang natutok ka na lang dito sa iyong pinapanood ngayong araw na ito. Hindi nagkataon yan, kapatid. Tinaon yan ng Panginoon. Mahal ka ni Lord. Gusto Kanyang katagpuin. Gusto Kanyang iligtas dyan sa sitwasyon na yan.
If you're this person right now and you want Jesus to lead your life, you want Jesus to be the Lord of your life, you want Jesus to save you from that mess na kinalalagyan mo, yung pagkalubog na yan, yung disgrasya, kapatid na yan, sa disgrasya mo, sa lahat ng disgrasya mo, kapatid, ang katapat niyan ay yung grasya ng ating Panginoon. And if you want right now to receive that love from the Lord, mananalangin tayo. But make it your personal prayer, because after this, your life will never be the same again. I want you to pray this prayer with me right now. But ariin mong sa'yo ito. At naniniwala ko, starting today, the Lord will move. The Lord will save you from that mess. And you will experience a new kind of life na kung saan plano ng Panginoon sa iyo. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time, ulitin ko, ikaw ay nagkakamali. Pero hindi ka isang pagkakamali. You're not a mistake. Hindi nagkamali ang Diyos na exist ka sa mundong ito. Ano man ang pinagdadaanan mo, dahil may purpose ka. At maluluwalhati ang Panginoon dyan sa purpose na yan ng ating Panginoon. Father, in the name of Jesus, I pray that you heal these brother and sisters, that you restore these brother and sisters, Lord, na nagkaroon ng napakaraming disgrasya sa iba't ibang area ng kanyang buhay. The Bible said that by His wounds we are healed. Lord, dahil sa wounds na yan, sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon kami ng kagalingan. Panginoon, galing sa kaparusahan, Panginoon, dahil sa aming kasalanan. At salamat, Panginoon, dahil Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng bagong buhay. Ikaw yung Diyos na naghihimala. In the name of Jesus, I pray for healing right now. I-heal mo po, Panginoon. I-restore mo po, Panginoon, yung karamdaman, yung kahirapan na kinasadlakan ng bawat isa. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang paghilom. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang pag-ahon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maranasan ng bawat isa ang grasya mo, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, I will give you 30 seconds. Hanggang 1 minuto lang, kapatid, ngayong oras na ito. Just come to Jesus right now. Humingiling ka sa Panginoon ng tamang talino, ng tamang puso na dapat mong gamitin, kapatid. At ikaw ay lumapit sa ating Panginoon. Isuko mo lahat, kapatid, ng iyong isinablay. Isuko mo sa Panginoon lahat ng naging kapangahasan natin. Yung nagpagdidesisyon na wala si Lord doon. Isuko natin lahat sa Panginoon dahil naniniwala ako, kapatid, once you surrender everything to the Lord, everything will fall into its pieces. Kayang paghilumin ng Panginoon ang mga sugat na yan. Jesus is our greatest physician. He is our greatest healer. He is our Savior. He is your King. Maaasahan mo ang ating Panginoon. Just give everything to the Lord. Starting today, tama na yung diskarte natin. Hayaan mo yung diskarte ni Lord sa buhay mo, kapatid. Suko mo lahat sa Panginoon ngayong oras na ito. Give everything to the Lord. Come on, for the last time. Lord, have your way. Lord. Lord, I give you my heart. Give everything to Jesus. I live for you alone. Oh God. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Father, in Jesus' name, I lift up to you my brothers and sisters.
lahat ng nasugatan, Panginoon, dahil sa pagmamadali, sa pagiging mapangahas, pagalingin mo po, Panginoon, ang kapatid na ito. Dahil kami ay nagkakamali, pero hindi kami isang pagkakamali. Dahil hindi ka naman, Lord, nagkamali eh. Nung kami ay ipinanganak sa mundong ito, Lord, marami kaming pagkakamaling nagawa sa buhay. But we are not a mistake. Though we make mistake, Lord. Dahil tiyak na hindi ka nagkamali, Panginoon, sa pagpili sa amin. I pray, God, that you heal everyone today. Lord, kami po ay matututo. Hindi man magiging perfecto, Panginoon. But Lord, ipapahawak namin ang aming buhay sa isang perfectong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kapag kami po, Panginoon, ay nalilihis na, tulungan mo po kami. Banal na Espiritu, ilid mo kami lagi. I-convict mo kami, Panginoon. At Lord, yung mga sugat na naranasan namin ay inyong pong paghilumin, Panginoon. Palakasin muli ang bawat isa, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, yung tamang passion, Panginoon, na mag-create, Panginoon, na magdadala sa amin sa tamang direksyon, Panginoon, at sa tamang tatahakin namin sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Salamat sa makapangyarihan mong salita. At ngayong oras na ito, kapatid, tanggapin mo ang mga pagpapalang ito. Ngayong oras na ito, selyuhan natin lahat na napakinggan mo. Ngayong araw na ito, always believe that you are not a curse, but you're blessed because of God. You are not a liability. You are an asset because of the Lord. Right now, people of God, I want you to receive these blessings, which God promised in Numbers chapter 6. Every time He did declare it, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. Lift Him up, His name be lifted higher. Lift Him up, exalt His holy name. Lift Him up, His name be lifted higher. Exalt His holy name. Come on, let's sing. Lift Him up, His name be lifted higher. Lift Him up, exalt His holy name. Lift Him up, His name be lifted